spirits bestows. Spirits bestows. Ibig sabihin lamang ng ating pag-uusapan, ang banal na espiritu ay nagbabahagi, nagkakaloob, nagbibigay. At yun po ang ating pag-uusapan dito. Kasi ang chapter 12 po ng 1 Corinthians, matapos discussin yung Lord's Supper ng chapter 11, di ba't yun ang ating lagi pinag-uusapan, yung Lord's Supper? Kasi ang 1 Corinto po ay, ang Christian churches ay churches na maraming itinutuwid si Pablo, iniaayos. Kaya ang tunay na Kristiyano, iniaayos. At ang tunay na Kristiyano, nagpapaayos. Amen? Ang 1 Corinthians chapter 12 ay tumatalakay sa iisang katawan na baptized by the Holy Spirit. Na itong isang katawang ito may iba't ibang sangkap. Hindi puro mata. Nakakaawa naman lalo kung puro ilong. Tapos garni pa. Ang katawan may iba't ibang sangkap na binigyan ng kanya-kanyang kakayahan. Tama ba? Walang mas mahalagang sangkap. Lahat ay mahalagang sangkap. Hindi porke yan ay kukulang, ay hindi na mahalaga. May pangsyon niyang kuko. Amen? Mahirap tumuntos ng puno ng saging kung walang kuko. Ang lambot niyan. Mahirap din mangulangot kapag walang kuko. Walang pampatigas. Tama? Ang 1 Corinthians ay discussion ng iisang katawan. At mind you, ang iisang katawang yan ay binubuo ng hindi lamang nabautismuhan ng tubig. Ang tubig ay kapahayagan lamang ng pagiging baptized by the Holy Spirit. Ang talab ng pagiging kaanib ng iglesia ay hindi lamang sa tubig ng bautismo, kundi ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Kaya lahat ng sangkap, lahat ng membro ng totoong iisang katawan ay ligtas. Are you with me? Ang tunay na kaanib ng iisang katawan ni Kristo ay yun lang ligtas. Na napahayag sa iyong bautismo. Ang bautismo hindi nagliligtas. Yan ay kapahayagan. Kung ikaw ay merong ring of engagement, wedding ring, amen? And daw na simula ay puro, nung pag ikinakasal kayo ay may wedding ring. Pag nagtatagal, marami ng suffering. At pag nagtagal pa at hindi nagkaayos ang problema, nagkakaroon ng tirering. Ayan ang dulo. Kapag hindi kayo nag-ayos, hindi kayo nag-matured, tirering ang inyong pupuntahan. From wedding ring, then suffering, then tirering. Kayo pa may tirering na. So, ang church po ay di binautismuhan, so mga batay tayo nagbabaptize, pero hindi yan ang buod, yan ay kapahayagan. Ang tunay na kaanib ng iglesia, yung talagang nabaptized by the Holy Spirit. And then, bawat ligtas ay itinulad yan sa katawan. Ang katawan may iba't ibang sangkap. At bawat sangkap binigyan ng kanya-kanyang kakayahan at paggalaw. Tatandaan niyo ha, dapat walang membro na hindi may kakayahan at may paggalaw. Kaya huwag kang magsabing ligtas na ayaw mong maglingkod. Hindi yan ang Bible. Man, walang ligtas na walang disenyo ng Diyos. Tingnan niyo sa inyong katawan. Kayo ba may mga sangkap ng inyong katawan? Lahat ba nagalaw? Lahat ba may function? Pare-pare ba? At tatandaan ninyo, mga batid, walang mas importanteng sangkap. Lahat ay mahalaga. Amen? Lahat ay kailangan. So yun po ang konteksto, mga batid, ng ating chapter 11 ng 1 Corinthians. At bawat sangkap, yan po ay contributor. Bawat sangkap po, yan po ay nagko-contribute. Kaya mga batid, kapag ako ay nagpipreach, ang maganda niyong contribution, makinig. Amen?
At hindi lang nakikinig, na amen pa. Tinutulungan niyo ako, tinutulungan ko kayo. Bawat sangkap nagtutulungan. Ano? Bawat sangkap nagtutulong para sa ikalalaki at ikagaganda ng katawan. Tama ba? Kaya pag ang pastor niyo na-preach, makinig kayo, napipreach na, makinig kayo. At para talagang lasapan niyo pa ikinig, samahan niyo ng amen. Bakit? We are all contributors here. Contributors here. Na lahat tayo ay may ibinibigay. Hindi lang tayo lagi makikinabang. Pakinabangan dito. In fact, the very purpose why the Holy Spirit bestows gifts to become profitable. Para mapakinabangan. Kaya dapat ang bawat membro napapakinabangan ng iglesia ng Panginoon. Tama? Kayo ba'y nakikinabang sa ulo? Hindi, inyong alisin na yan kung di kayo naikinabang sa ulo. At dapat ang ulo ay naikinabang din sa katawan. Ganyan inihambing ang relasyong hindi mapaghihiwalay ni Kristo at ng Iglesia. Siyang ulo at ang kanyang katawan. Ang katawan na ikinabang sa ulo, dapat ang ulo ay naikinabang din sa katawan. Ikinasal natin si Brother Jerome. Umibig siya kay Marinel. Bakit? Inibig din siya ni Marinel. Maikinabang siya kay Marinel, maikinabang din si Marinel kay Jerome. Ganyan ang relationship. Hindi sarili mo lang ang iniisip. Dahil pagka ganyan ang iniisip mo, wala kang karelasyon. Nagsisolo ko lang. Amen? Mahirap yun. Okay. Si spirits bestows. Yan po ang ating pag-aaralan. Ang banal na espiritu ang nagbigay ng mga nagbibigay. Una, ating kukunin, hindi tayong papakalaot-laot. Verses 1 hanggang 3. Ganito po sabi ng 1 Corinthians. Now, ngayon, tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu. Pang-second kong kukunin yung kaloob. Pero alam mo kapatid, yung kaloob ng Espiritu ay wala ka niyan hanggat hindi ka muna binigyan ng kaloob ng kaligtasan. Sa Spirit bestows, ang banal na Espiritu ay nagbibigay. Unang dapat na ibigay niya sa iyo ay ang kaligtasan. Bakit? Hindi, huwag niyo nang alisin. Sige, number 1, salvation. Talagang may pinatatagal niyo eh. Okay. Ngayon, tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na kayo hindi makaalam. Verse 2, nalalaman ninyo na nang kayo mga hintil pa. Ano mga hintil pa? Pag binasa mo sa Efeso yan, walang Kristo, walang Diyos, walang pag-asa, hiwalay sa mga pangako ng Diyos. Ang ibig sabihin mga kapatid, hanggat hindi kaligtas, ikaw ay Gentiles by nature. At pag ikaw ay Gentile by nature, walang dating sa iyo ang spiritual na usapan. Kaya natutulugan mo lang yan. Bakit? Walang dating eh. Amen? Hindi mahalaga sa iyo eh. Tama ba? Tama pag nanonood ka ng teleserye at subaybayan mo, kahit anto ka na pinipigil mo. Bakit? Baka makalampas. Tama ba? Amen. Lalo pumunta ka ng isang gathering, ang pangako may rapol sa katapusan. Kahit buryong-buryo ko na sa kalagitnaan, hindi ka naalis. Bakit? Inaasama yung rapol. Kasi may pangako may rapol sa dulo. Pinaglalabanan mo ang lahat. Mga kapatid, paglabanan niyo si Satanas kapag nakikinig kayo ng Word of God. Amen. Naalalaman ninyo, nang kayo mga hintil pa, ano ibig sabihin? Nung kayo'y mga unsaved pa. Kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y tiyak na? Napalangit pag namatay? Spirits bestows. Ang banal na Espiritu yung nagbibigay ng mga kaloob. Isang kaloob na mahalaga ninyong mapakinggan at makamtan ay ang salvation. Sana hindi ka nahintil by nature. Are you with me? Na walang pakialam sa Diyos. Naku! Alam niyo, isang araw, ang nakakatakot na katotohanan,
maraming aasa-asa pag nag-rapture ay kasama. Pero sana nga kasama. Kahit maliit na mustasa ng pananampalataya, basta tunay, kasama ka. Pero huwag ka namang manatiling ganun. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Tama, ang mga unsaved, nasamba sa Diyos-Diyosan, mga pipi. Di ka? Iba naman, hindi pipi. Mingot. Tatagal lang ako pagka ikinuwento ko pa yon. Nalalaman ninyo, nang kayo mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan hanggat hindi ka ligtas, ligaw ka pa. Hintil ka pa. Sa alinmang paraon ng pagkahatid sa inyo, yung iba, doon na namulat Ang pagkahatid. Namulat ka ng Katoliko di Katoliko na. Pero salamat kung ikaw na may naligtas sa kalagitnaan. At least hindi ka naligaw. Verse 3. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino man nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, si Jesus ay tinakwil. Ibig sabihin, kapag may Holy Spirit, hindi mo pwedeng pahindian si Jesus. Kaya tatawagin mo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas dahil ng banal na Espiritu. Are you with me? Hindi siya takwil, hindi siya baliwala, hindi siya less ang importance. Mga batid, kung may Holy Spirit ka, hindi mo siya babaliwalain. Amen. Hindi ka mabubuhay sa paghamak kay Jesus, pagtatakwil kay Jesus, kung talagang binigyan ka ng kaligtasan ng Holy Spirit. Bakit? Ang maunawaan si Jesus ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bakit? Ang cross ay kamangmangan sa kanila na napapahamak. Ngunit ito ang kapangyarihan ng Diyos karunungan sa ating mga naliligtas. Ipinahayag ito sa atin, hindi dahil ng talino ng preacher, hindi talino ng mga nakikinig, kundi ng pagpapahayag ng banal na Espiritu. Amen? Si Jesus ay tinakwil. At wala sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, yung siya'y Panginoonin, yung siya'y iyong sampalatayanan bilang tagapagligtas, hindi mo kaya yan kung walang banal na Espiritu. Amen. Amen. Opo. Bakit si Jesus ngayon ay maliwanag na sa akin? Bakit ako'y settled na walang ibang paraan para ako'y mapupunta sa langit kundi sa pamamagitan ni Jesus? Bakit ako'y settled na hindi binyag ang nagpapatawad, hindi bautismo, hindi pagtupad sa 10 utos, hindi pagsapi sa relihiyon, hindi naman lalong sa pagsapi ng demonyo? Kundi si Jesus. Bakit naging klaro yan? Dahil ng banal na Espiritu. Maliwanag ko ba? Yan ba'y klaro na nga sa inyo? But mind you, salvation is more than knowledge. Salvation is a reality. Ang kaligtasan ay hindi lang alam. Dahil pwedeng mayroong ligtas na hindi pa niya alam. Meron namang alam ang paraan ng kaligtasan, pero hindi ligtas. Ngayon wala ho pa kayo doon. Kasi more than knowledge ang kaligtasan, ito'y realidad. Ito'y tunay. Alam mo, masarap manood ng yung iba ngayon na humaling na doon sa pantasya lang. Akala mo, bata pa ako, sumimatar na sumimatar. Siya nakakapanginig noon dati ng simatar. Kinalingan ng kanyang inang reyna. Si Eng-Eng. Di ka? Si Simatar, siya nakaabot kay Simatar. Talagang kami magkakabugbugan, magkakapatid pagka hindi nag-aagawan kami ng kaset sa pakikinig. Pero ay pinagtataka ko doon. Ako'y 6 years old pa lang na nakikinig na ako ng Simatar. Abay, nakapunta na ako ng suro-suro Simatar pa rin. At ang malupit doon, hindi natanda si Simatar. Pero ang daming nahuhumaling, ang daming nagsusubaybay. Hindi naman totoo. Pantasya, imahinasyon, alamat. Baik hindi mahumaling kung ang iyong kaligtasan ay realidad.
Lagi ko'y pinapaalala sa inyo, ang kaligtasan hindi katulad ng nananaginip. Dalawang sunod akong nanaginip. Siguro sa sarap ng tulog. Unang panaginip ko nung nagdaang gabi, ako'y nakikipaglaban sa demonyo. Lagi na kami, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lakas ng presensya ng demonyo. Talagang ako'y tinutulak. Kita ko si Pastor Darrell, nanunood laang. Uy, tulungan mo naman ako. Tapos yung may batang pinoses, panggulong kami ng bata. Nagising ako. Alam mo, totoo pala mahangin. Nakatutok sa kanya yung electric fan. Ang lakas pa naman yun. Number 1 pa lang, ang lakas na yung electric fan yun. Eh, minsan kung ano nangyayari sa akin, yun ang napapanaginipan mo. Kagabi naman ang panaginip kay Garne. Napapunta ako sa isang lugar. Siguro naiisip ko ang Vietnam. Kaya nanaginip ako nasa ibang bansa. Ang dami nakakilala sa Panginoon. Bakit? Binaril ako, hindi ako tinalban. Oo, binaril ako. Talagang tutok. Galit na yung nabaril eh. Baka isira. Inaayos ulit, kinasa ulit. Siguro Muslim yun. Ano? Siguro yung mga taong hindi naniwala sa aklat na yun, mas naniniwala sa akin. Alam mo, sa akin bulay, kaya hindi kailangan talaga masyadong galing sa debate. Yung tunay ang Diyos sa iyo. Aba, hindi ako tinatalban galit na. Umikot na baka sa parting ere, baka sa likod. Ay, hindi talaga. Sabi ng Panginoon. Siguro ang tunay, patay na ako. Kahit sa panaginip. Ngayon, ba't ka ako napapunta doon? Alam niyo po, ang kaligtasan, hindi yan panaginip. Ano sabi ng Isaiah? Nananaginip na siya'y nainom, pero nung magising, siya'y uhaw. Nananaginip na siya'y nakain, ngunit nung magising ay gutom. Ito ang tunay na panaginip. Nananaginip kang naihi. Nung magising, abay lanag nga eh. Eh di tunay. Ano? Are you with me? Sana yung kaligtasan, binigyan ka ng Holy Spirit. Hindi nananaginip lang. Sumarap na ang pagkain mo, kung panaginip lang yan, wala yan. Sumarap na at lumamig ng gatas na yung iniinom, kung ipanaginip, wala din yan. Hindi mo kayang maging tunay na masaya, magsasaya-sayahan ka lang lagi. Nakikiride on ka lang, gaya-gaya, buntot maya. Bakit? Ang kaligtasan ay katotohanan. Amen? And mind you, yung ating pag-uusapan na spiritual gifts, hindi ka pwedeng maglingkod ng katanggap-tanggap at tama hanggat hindi ka muna ligtas. Amen. Are you saved? 12 hanggang 13. Verse 12 and 13. Tingnan niyo po sabi. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa. Oh, di ba? Ako iniwala talaga sa universal body of Christ. Yung iba, local lang. Ako, special. Iisa talaga ang katawan ng Panginoong Hesus. At yun ay binubuo ng lahat na ligtas. Bakit? At mayroong maraming mga sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Verse 13. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong... Kayo talaga. Okay. Sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo, Grego. Yan po ang mystery. Kung kayo nagsusubaybay ng aking devotion every day, yan po ang aking nakikita sa flow ng Ephesians. Talagang ginawa ang hintel at saka ang Hudyo na one body as a one new man. Hindi, merong tatlong address. Kaya tinatawag na rightly dividing the word. Hindi lahat ng nababasa mo ay pang-Israel. Hindi lahat ng nababasa mo ay pang-hintel. At hindi lahat na nababasa mo ay pang-church. Ngayon, may pang-Israel na kinakausap ang Diyos, may pang-hintil na kinakausap ang Diyos. At meron din naman pang-hintil at Israel na bumuo ng isang katawan. Yun na yung church. Lahat ng ligtas na Hudyo, lahat ng hiligtas na hintil, yan ay isang katawan lang kay Kristo na nabautismuhan sa pamagitan ng banal na Espiritu.
Are you with me? Ngayon, sapagkat sa isang Espiritu binabautismohan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo, Grego, maging mga alipin ng mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. O, anong punto mga kapatid? Yung banal na Spirit, yung baptism of the Holy Spirit, kaya nga sabi doon sa Matthew chapter 3:11, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Spirit. Pag sinabi pong baptism of the Holy Spirit, ito po ay isinugo upang mag-impluensya, magbigay ng kanyang impluensya, i-convert, i-purify, at i-guide ang soul. Kaya pag pinag-usapan niyo po yung ikaw ay nabautismohan ng Holy Spirit, yan ay impluensya ng Holy Spirit para kay sumbatan sa iyong mga kasalanan at magsisi na iyong kasalanan, manampalataya kay Jesus. At ikaw ay i-purify at ikaw ay i-guide. Ayun eh. Kaya may malaking kinalaman ang banal na Espiritu pagdating sa ating kaligtasan. Except a man be born again of water and of the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. Amen? Ang ipinanganak ng laman nga, ang ng laman ay laman nga, at ang pinanganak ng Espiritu ay sa Espiritu nga. Hindi lang tayo pinanganak sa ating laman, ang ating Espiritu ay pinanganak din ng Espiritu. Kaya nga, except a man be born again. Bakit? Ang unang kapanganakan namatay dahil sa kasalanan. Kaya kinakailangan ipanganak na muli. Kung hindi, ikaw ay mananatiling nasa kapangyarihan ni Satanas, nasa kaharian ni Satanas. Hindi ka papasok sa kaharian ni Kristo. Kaya maraming tao ang nag-ahari bisyo. Ang nag-ahari kasalanan, bakit? Wala sa kaharian ni Kristo. Ngayon, kung ikaw naman nasa kaharian ni Kristo, sino yung hari? Sino ang nagdudumina ng iyong buhay? Sa pangkalahatang pananaw. Itong dingding na ito. Itong dingding na ito. Tingnan nyo nga ang dingding na yan. Kayo ba'y naniniwalang puro puti yan? Tumingin kayo, lalo yung patumba na. Tumingin kayo dyan. Ano? Yung mga patumba na dyan. Tingnan nyo yung dingding. Tingnan nyo yung dingding. Lahat ba na nasa dingding niya, puro puti? Pero ano ang mas lamang? Walang Kristiyanong puro banal. Puro ayos. Pero mind you, lamang ang ayos. Tama ba? Amen. Yan ang mga may banal Espiritu, pinagkalooban ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, pwedeng tayo naliban, pero mas lamang ang pag-attend. Pwede tayo napapalibang magbasa ng Biblia, pero mas dapat lamang ang nagbabasa lagi. Pwede tayo napapatigil manalangin, pero dapat mas marami ang panalangin. Nagdudumi na yan. Hindi na ito puro puti pa. Isang araw, puro puti na yan. Pagbulag ka na. Hindi ibig sabihin, pag napalta na ang ating katawan ng isang bagong katawan, wala na yung kudlit ng kapintasan. Pero, for the meantime, at least nagdudumi na si Kristo sa ating buhay. Amen? Maliwanag ko ba? Yan po. Yan po ang spirits bestows. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay. Unang ibibigay niyan, kaligtasan. Kaya ba meron na yan? Tiyak niyo na bang kayo palangit? O may kayo malungkot, yung pala kayo palangit na. Ako nga lang, papunta lang Vietnam, minsan pag hindi ko papatulan, parang hindi ako makakatulog. Bakit? Makakasakay na ako sa malaking tutubing. Ay samantala si Ruli, umahin na sa aeroplano, ako babago pala ang titikim. Sige? Ayan, inong kuni doon may at least nakapagpa-picture na sa tabi ng aeroplano. Ay ako hindi lang picture. Baka kung luluubin ng Diyos, suswertehin. Papala rin, ay di makakasakay nga. Ay nga ang asawa at anak ay excited na Sabi ko sa kanila, magaling pa kayo, excited na Paano? Ay kayo na may hihikap lang ako mag-preach. Wala pa akong outline. Binigyan ako ng mga idea kung ano i-preach, pero sa totoo na, wala pa akong nasisimulan. Kasi hindi pa ako makapokus. Dahil ang dami ko pang inihahanda pang ating. Are you with me? Dapat masaya kayong ligtas.
dapat kayo ay, kumbagay, nagpapagalaw yun. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka mapakali. Diga? Amen? O kaya naman okay lang. Okay lang na walang ginagawa sa Panginoon. Hindi ako naniniwala diyan. Pag ikaanak ng Diyos, di ka mapapakali. Number 2, not only spirits bestows salvation, ito na, spiritual gifts. Ano ba ibig sabihin ng spiritual gifts? That is divine spiritual enablement. Ibig sabihin, nung tayo ay hindi paligtas, tayo yung mga hintil pa, tayo mananamba pa ng mga piping Diyos-Diyosan. Are you with me? Wala tayong kakayanan. Dahil hindi kaligtas. Kaya mga kapatid, nagsisimula yan sa kaligtasan for us to be able spiritually, the Spirit must quicken us first spiritually. Are you with me? Mahirap asahan na gumalaw at maglingkod ang sinumang patay pa. Namimiss ko kay Ninong ko niya yung mga nakong niya. Masaya eh. Amen? Gusto ko yan. Contributor yan sa akin. Ibig sabihin, may naglalasap, may nag-iintindi, hindi yung nakangangana. Sa iyo, magdala ka ng unan. Sa anong kulambo. Anong napapakinabangan mo sa loob na ito sa paikinig na salita ng Diyos ko ikitulog? Hindi nga? In fact, worship is having communion with God in His Spirit. Saan ka nakakitang nag-iisa kayo may kausap ka? Dapat nakakanig mo ang Diyos. You are aware spiritually. How can you be spiritually aware if you're physically unaware? Amen? Amen? Spiritual gifts. Basahin ko mabilis. Verse 1 hanggang 13. Ngayon, tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Naalalaman ninyo na nang kayo mga hintil pa, ay niligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan, ibig sabihin, wala kayo nito, sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Then verse 3, kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang anumang nagsasalita sa magitan ng Espiritu ng Diyos ay magsasabi si Jesus ay itinakwil. At wala sino man ay makapagsasabi si Jesus ay Panginoon kundi sa magitan ng Espiritu. Ngayon, may iba't ibang mga kaloob. Datapwat, iisang Espiritu. Ibig sabihin talaga, ay yung mga kaloob. Pag sinabing kaloob, spiritual gifts, ito iba't ibang kakayanan. Kasi, kumbaga sa katawan, may iba't ibang sangkap at may iba't ibang kakayanan. Lahat ay mahalaga. Tama? At lahat ay gumagalaw. Iba-iba ang kakayang ibinigay sa atin. Pero, mind you, walang ligtas na hindi binigyan ng kaloob ng Banal na Espiritu. Tama? Kung ikaw ay ligtas at baptized, function as part of His body. You have to function. Amen? We must be a contribution to His body. Not just contribution, but a good contribution. Amen? Tama ba? Ano ba ibig sabihin ng function? Yan ay blessing sa isa't isa. Tingnan nyo nga yung kadais. Titigan nyo nga yung kadais. Tingnan nyo nga yung kadais. Sabihin mo sa iyong kadais, ako ba ay pagpapala sa iyo? Isa pa. Tingnan nyo ang kadais nyo, ha? Ako ba ay pagpapala sa iyo? Ginagamit ba ako ng Panginoon sa iyo? Tingin. Hindi ko pa sinasabing wag na eh. Tingin muna. Pandalawang tanong, ginagamit ba ako ng Panginoon sa iyo?
Ako ba'y blessing sa iyo? Tatanungin ko kayo, ang inyo hubang ilong, malaking tulong sa inyong katawan? O, kahit pirat yan. Ay, paano kang hihinga kung wala kang ilong? Ang inyo bang tahinga, katulungan sa inyong katawan? Abay, mahirap ang bingi. May tahinga, hindi ka nakakapakinig. Mahirap yun. Ang inyo bang bibig ay katulungan sa inyong katawan? Ang inyo bang mata ay katulungan sa inyong katawan? Tanong ko, katulungan ka ba sa katawan? Sana wag kang kabigatan sa katawan. Are you with me? Amen mo ba? Ngayon, may iba't ibang mga kaloob. Pero, iisang espiritu ang nagkakaloob. Verse 5, sige po. Bilisan ko na lang. At may iba't ibang mga pangasiwa. Hindi pare-pareho. Datapat iisang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, bagamat iba't ibang pangasiwa yan, iisa ang nangangasiwa dyan. Bakit? Iisa ang ulo. Si Kristo lang. Verse 6. At may iba't ibang paggawa, mga kapatid. Hindi lahat mata. Ano ka, pinya? Amen? Ano ka na doon sa Book of Revelation? Bat-bat ng mata? Hindi lahat mata. Kaya hindi lahat pastor. Hindi lahat asawa ng pastor. Hindi lahat worker. Hindi lahat secretary. Pero dapat lahat soul winner. Amen? May iba't ibang paggawa, dapat isang Diyos na gumagawa sa lahat ng mga bagay, sa lahat. Kaya ka gumagawa, utang na loob pa rin natin sa Diyos kasi siya ang unang gumagawa. Dapat sa bawat isa ay binigay ang paghahayag ng Espiritu upang ano? Pakinabangan. Nakikinabang ba kayo sa inyong mata? Brother Rane, ito isang seryosong tanong. Nakikinabang ka ba sa iyong ngipin? Kahit isa na ayaw pang ipabunot, bakit? At least may nasasabitan ang tinga. Pwede pa kayo matinga yung isang ngipin? Ang ninong ko rin, gatawa naman eh. Katanungin ko rin naman kayo diyan. Hindi nga. Ang tatay ganun din. Kuya Rode, yata ganyan din. Habang naedad, nalalansag. Pagsala sa ngipin, buhok. Hindi nga? Pero yan ba'y may pakinabang sa inyo? May silbi ba sa inyo ang inyong skeleton? May silbi ba sa inyo ang vein? May silbi ba sa inyo ang muscle? May silbi ba sa inyo ang inyong kidney? May silbi ba sa inyo ang atay? Lahat ng organ natin may silbi. At dapat lahat ng membro may silbi. Amen? Maliwanag ko ba? Verse 8. Sapagkat sa isa, sa pamagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan. Merong gift of knowledge. Ayan ay iniliwanag, yan ay mga leader yan. Yung binigyan ng karunungang makapagturo. Kaya hindi lahat Sunday school teacher. Merong tinuturo at nagtuturo. Kaya wag kang mainggit na ikaw ay kalingkingan sa bunganga. Alam mo yung kalingkingan, meron akong kilala, naputol ang kalingkingan. Tinanong si Pastor Hernandez, may pagkakaiba ba ang naputol ang kalingkingan kaysa hindi? Ay, Pastor, pag ako inaakit ng building, ako hindi makapanimbang sa third floor, kasi siya anluwagi Pag siya inaakit ngayon, siya nababaguhan, parang siya tituwarig. Bakit? Wala yung kalingkingan, yung pala nagagamit sa pagtimbang ng baboy. Ay, yung paninimbang ng pagtayo, tama ba? Ito sa may mga hinliliit. Nakakatulong ba sa pagtimbang na yung tayo, yung hinliliit? Pagka kayo tatagilid, siya daw pagtatagilid, baka matutuluyan dahil nawala hinliliit. Ibig sabihin, huwag mong mamaliitin yung hinliliit, kahit hinliliit. Yung ang balahibo sa ilong. May mayari inilagay pa, ugali ko nang humila Alam mo kung wala yan, bahing ka na ng bahing. Pag dumaan ka sa gabok, bakit? Yung dahon tuloy. Kasi ang ilong madahon yung damo, yung damo tuloy. Ano nga nila, yung balahibo. Kapag dumaan ka sa gabok, kung wala na yan, diretso sa utak. Ay magandang balita, Pastor, huwag ka mag-alala. Wala naman akong utak. Okay, pasok yun. At pag ikisipunin, natatraffic yun. Yun ang nagiging kulangot. Ang masama na yan, naka-CCTV ka, nung mangulangot ka, tinikman mo.
Pag daw matamis, ikaw daw ay diabetic. Malalaman mo daw kung mataas sa sugar mo. Kung gusto mo, effective, tikman mo daw ang kulangot mo. Amen? Sa magitan ng Espiritu ay binigay ang salita ng karunungan. Karunungan. Pag sinabi pong karunungan, mga kapatid, ito po ay hindi para siya ay maging mas mahusay sa lahat, kundi talagang binigyan lang sila ng Panginoon ng ganun disenyo. Amen? Hindi para siya ay matangi sa ibang mga sangkap. Alam nyo, ang Korinto kaya nagkaroon ng problema. Kasi mas tagahanga ng matatalino kaysa tagahanga ni Kristo. Dapat tayo hindi tagahanga ng sangkap. Tayo tagahanga ng ulo. Amen? Sadyang iba't iba ang kaloob. Merong binigyan ng katalinuhan, yung iba na may kabubuhan. Tama ba? Alam mo, para hindi ka ma-insecure, magpasalamat ka kung ano meron sa'yo. Don't compare yourselves to other. Sadyang iniba ang Panginoon sa atin. Amen? Ay, mahirap pag puro bibig. Tapos di naghihiso. Mahirap pag puro dila, tapos puro marites ang alam. Mahirap naman pag puro mata, lalo't pikit pa. Ano yun? Kala nyo, kulang na lang ipangalanan ko kayo eh. Ay tuloy ang ligaya eh. Amen? To another, okay, maraming kaloob dyan. Sige, basahin ko na lang. Sapagkat ang isa sa pamagitan ng Espiritu ay binigay ang salita ng karunungan. At sa iba ang salita ng kaalaman ay hindi sa Espiritu, yung karunungan at kaalaman, yun ay ano eh. Yan ay sa mga apostol, sa mga prophet, sa mga evangelist, sa mga teacher. Yan na yan. Ano? Yung ginagamit ng Diyos para makaunawa ng kanyang salita at para maibigay sa bawat sangkap. Hindi lahat ganyan. Amen? Okay, ano pa? Verse 9. Sa iba'y ang pananampalataya. Yung bang may mga taong ang daling maniwala, ang daling manampalataya, ang daling manghawakan sa salita ng Panginoon sa mga pangako ng Diyos. Yung ibig kinakailangan, halos isubong mo ng Bible, ayaw pa rin maniwala. Mayroong mga kaloob na talagang pagsalita ng Diyos, pag nangangaral ang pastor, tinatanggap ito bilang salita ng Diyos, hindi salita ng pastor. Amen? Yung bang, ang dali niyang maniwala, ang dali niyang makumbinsi ng salita ng Diyos. Biyaya din yun. Amen? At sa iba yung mga kaloob ng pagpapagaling, yan. Pero kung iniwala mga kapatid, yan po ay panaka-naka na lang yan. Hindi na yan yung katulad noon. Kahit naman panahon noon, hindi naman yan lagi, hindi naman yan lagi nagagamit. Sovereign din ang Panginoon dyan. Hindi ang tao nag-i-schedule ng pagpapagaling, ang Diyos. Kaya nakausap kong born again, siya doon ay may gift of healing. Pinapractice daw niya sa pusa. Abay akong kinausap, ako? Kuting. At pagagalingin daw niya ako. Sabi ko, paano si Pablo dito? Kasama ni Pablo, pero siya nabalita ang malapit ng mamatay, hindi pa niya pinalangin. At baka si Pablo ay meron siyang tinik sa kanyang laman na pinapanalangin niya na hindi rin naalis. Hindi lahat ng karamdaman ay kalooban ng Diyos na gumaling. May disenyo ang Diyos dyan. Baka kasi magyabang ka pag ikiwalang karamdaman. Baka hindi ka na manalangin, baka hindi ka na lumapit sa Diyos. Pero minsan ina-allow ng Diyos yung mga kalungkutan niya, problemang yan, para maghanap ka sa Diyos. Amen. Are you with me? Ngayon, kung ikaw talaga ay gifted, sabi ko doon sa born again sige, palakarin mo ako ngayon. Pagkatapos pumunta ka sa ospital, doon sa Regional, St. Patrick, sa Golden Gate, punta ka doon, dami may sakit doon. Are you with me? Iniwan na ako. Bakit? Hindi daw ako kuting leon. Amen? Amen? Yung gift of healing, nagagamit yan. Halimbawa ay palaway-laway. Yun, pumunta ka doon sa Kalikanto, si Katoni ang pangalan. Talagang gagaling ka doon Bakit? Bahal likod mo Sabi ni Dante, tatay, yung kanyang biyanan, pamira kay tatay. Papagamot kayo dyan. Ang inihilot, laway. Sabi daw ng kanyang ama, yan nga mabisa at iya. Talaga wala na akong magawa. Ang iba talaga wala nang ulirat. Nakalampas na sa third
third heaven. Naunahan na tayo. Kagaling ka ng mga yan. Nasa langit na agad. Are you with me? Ang ibig pagpakalob ng pagpagaling, ang Diyos yung nagpapagaling pero hindi yan naka-schedule. Kalooban niya magpagaling, minsan hindi lagi. Kaya wag niyo nga, Pastor, magpray mo naman ako para bagang ako iyon. Ang dami nagpapapray sa akin pagpagaling ako, hindi makalakad. Alaala ko nung ako bata pa, mayroon kaming, ang inay, mahilig sa gayan Nabigyan ng isang dahong hindi nalalanta. Hindi nalalanta. At saka daw, pag pinicturean mo, yun daw nakakuha ng picture na yon ay kakaiba. Kasi pinipicturean daw ng iba, hindi ma-develop. Galing ng panluloko ng mga yun. Ano? Abi nung iniya nagpicture, hindi develop nga Hindi nilagay doon sa altar ng Santo Niño, ng puong lahat na nandoon. At ang iniya paniwalang sinakagaling Kaya siya nag-ihilot sa dahon. Ewan ko lang kung may bulong. Ngayon, yung dahon na yon ay pinuntahan niya pinanggalingan at doon daw kayo pagagalingin. O ba, nung makita namin, buhat ako ng tatay doon sa may, paataas pa yung tatay, tiga, sa mata, ano ba yun? Anong lugar yun? Palyukan. Akyat. Ang tatay naman malakas doon. Para si Samson. Buhat na kanya yun. Nung makausap namin, yung ang bulag ay kanya napapagaling. Yung ang patay kanyang binubuhay, ikaw pa na isang pilay. Pero nakakapagtaka, yung kanyang anak na dalawang kambal, parehong pilay. Parehong lumpo. Ay nakita ko ang kanyang sarili, nagtatabas din. Sabi ko, ngayon ko lang naisip yun ang anak ko na kipagagalingin, yung kanyang dalawang anak ay pilay din. Tama ba? Kaya ninang ko ayaw pagtitindahin daw ang ninang biyoli ng mga abon. Di ka? Kasi pag ikaw magtitinda daw ng mga pampakinis, dapat ikaw yung model. Pwede na ngayon ang ninang biyoli. Pwede na ngayon. Ay, doon yan ang dating Pero nung una-una talagang ninong ko mapapalaban ng debate. Mapapadiskusyon sa asawa, wag kang magtitinda na yung mga pampakinis ng kutes. Hindi ba naniniwala sa iyo? Si Eric magtitinda ng pampaputi. Hindi ba naniniwala sa iyo? Tapos yung magpapagaling ang kanyang anak ay pilay. Ayun, may paniwala Hindi lahat ng karamdaman pinagagaling ng Panginoon. Minsan sadyang dinala yan ng Panginoon para tayo matesting kung sino talaga ang ating pinagdilingkuran. Amen? Katulad ko nito, lifetime ko dito ang pagiging pilay. Sabi sa ni Pastor Rajen, Pastor, sagyang kayo ay aming pinapanalangin. At bago pa kayo dumating dito, kayo pinag-uusapan na. Dahil kayo isang hamon sa amin. Mahirap kasing maglingkod ng inyong tayong yan. Tapos kayo nagpapatuloy hanggang ngayon. Amen? So, salamat. Nagiging blessing. Dahil pilay. Kayo nakakalakad, kayo ba'y blessing? Amen. Ano pa? Verse 10. Tingnan po natin. Bilisan na lang natin. At sa iba'y may mga paggawa ng mga himala. No? Ano ba pinakadakilang himala? Ang tao ay maligtas. Kasama na yan ang pagpapagaling yung himala. Pero hindi laging apply ngayon yan. Magising ka pa ng umaga, himala na yan. Yung makapag-asawa ka, matinding himala yan. Amen? Okay. Ay, sa totoo na may mga gift of miracles talaga. Pag sinabing gift, whether you have faith or not, kaya kang pagalingin. Bakit? May gift siya ng healing. Ngayon, pag hindi ka gumaling, sisisihin ka. Saka manood kayo ng mga healing crusade, nakakakorni. Hup! Ngati! Karumi. Halatang acting lang Hindi na yan. Alam mo yung mga taong yan, mga matitigas talaga ang budhi. Sanay ng manloko ng tao, magkapera lang. Nakakarating ba ako sa iba? O kayo ang nakarating na kung saan-saan?
at sa iba'y ang mga paggawa ng mahimala, at sa iba'y hula. Yan, si Henry, may gift na yan. Kapag ang inyong daliri ay naputol, siguro malamang nangamot kayo kagabi. Ano? May mga hula-hula. E di salamat kung tumama, at kung hindi, kaya nga hula. Ibig sabihin ng hula, ito yung mga taong may gift of prophecy. Katulad ng mga apostoles. At ngayon naman may gift ng pagtuturo ng prophecy. Hindi linyada ng lahat ang magturo sa prophecy. Meron akong pinapakinggan, katulad ng sinasabi ko sa inyo. Ang kanya, hindi naman niya pinipiho. Hindi na sinusure. Pero palibhasa siya babad sa prophecy. Magaling siya. Magaling. Buhat Revelation 1 hanggang in-expose niya ang Revelation. At alam niya, ang sapantahan niya, 2026 darating na ang Panginoon. Pero hindi na sinisiguro. Ang sigurado ko, hindi na kayo nakikinig. Ang iba sa inyo ipatumba na. Nakakarating ba ako? Ano kaya 2026 nga ang balik ng Panginoon? Ay pwede nga mamaya. Yan pag naman 2026 ang hindi. Pero ang tiyak, darating siya. Yan ang tiyak. Darating at darating siya. Pero meron talagang gift of prophecy. Doon sila, in-spend na nila ang kanilang pag-aaral. At grabe yung kinuha na yung verse. Nalimutan ko na lang, na-hold ko na sa inyo minsan eh. Hindi niya sinisiguro. Pero base sa current event, sa lahat ng kaganapan nangyayari sa komunismo, nangyayari sa Amerika, nangyayari sa one world government, nangyayari sa mga paglago ng karunungan, lahat binabasihan ang current events. Isa na lang ang wala, rapture of the church. At tinignan niya sa kasagsagan ng kaganapan na ito, dito ito sa tagpong itong mangyayari eh. Ng kanilang sapantaha, hindi sila nag-i-exact date. Pero at least nagsasapantaha sila. Baka daw 2026. Halimbawa, 2026 nga. Kumusta tayo? Nakapaglingkod na ba tayo sa Panginoon? May naakay na ba tayong kaluluwa sa Panginoon? Gift of prophecy. Iba'y hula. As iba'y pagkilala sa mga espiritu. Ano yung discernment? Alam mo, may mga tao na halataan na agad ang nangangaral ay kulto. Hindi katulad namin ni Brother Albert, muntik namin maluko. Abay, nagpipris. Ang ganda eh. Bigay sa huli eh. Kung hindi kayo sasapi sa amin, klesa pala yun. Diga? Ano pa may mga mangangaral na akala may tama rin. Pero pag ikay may gift of discernment, halata mo agad. Ang mga pastor may gift of discernment eh. Naniwala ba kayo? Ramdam namin ang sincere at hindi. Amen. Ramdam namin. Ayoko pa yung magsusugal. Yan sincerity, kahit hindi ka na mimik, ramdam na yan. At kung ikaw iligtas, discern mo ang nagliligtas-ligtasan lang. Tama? Halata ng isang ligtas ang nagliligtas-ligtasan lang. Pero halata din isang ligtas, yung pinakamahinang ligtas, alam pa rin niyang ligtas yun. Bakit? Si Pedro, backsliding moment, nahalata ay, ikaw man ay alagad ng Panginoon. Are you with me? So yun po ang mga gift. Ano pa? Tingnan pa natin, verse 11. Datapat ang lahat ng ito'y ginagawa ng isa at ng gayunding espiritu na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Verse 13, hanggang saan ba sabi ko? Naintindihan mo ba? Ang iba ay verse 10. Verse 10 pa rin. Bitapablis tayo dyan. At sa iba'y mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y pagkilala sa mga espiritu, at sa iba't ibang wika. Hindi ito yung speaking in tongues ng charismatic. Nang born again, hindi ganun yun. Pag sinabing speaking tongues, you can speak in different languages. Diga? Sino dito yung may kakayahan ng speaking in tongues? Yung kaya mag-Japan,
Puro buto. Puro buto. Ano ang tawag sa taong payat? Puro buto. Yeah. Ano ang tawag sa tricycle na sira? Karag-karag. Karag-karag. Para nagpaligsahan daw yung ano eh. Tama, nagigising kayo. Ang bira kayo, dito lang kayo ata nagigising pagkagayaan. Nagpaligsahan daw yung tatlong bansa. Pilipino, Incheck, at saka Hapon. Ang makakabuo ng bulaklak, paro-paro. Panalo. Aba sabi ng Hapon unang contestant, tawagin natin ang Hapon. Burak-rak, paro-paro. Kulang. Incheck. Bulaklak, palo-palo. Ay di kulang. Ay Pilipino, panalo na yan. Ay Pilipino Ay taga Surigao. Alam mo yung taga Surigao? Sino nakakala mga taga Surigao? Bisaya yun. Sabi niya, bulaklak, paro-paro, buyak-yak, payo-payo. Walang tinamaan kahit isa, kahit Pilipino kapalit kasi. Tanay niyo yan, makikinig din pala kayo pagka-jokes lang. Kaya alam niyo, pag uwi ninyo, kakatuwa yung mensahe. Burak-rak, paro-paro. Buyak-yak, payo-payo. Kala mo, dami ko yung pinagdidihadini, yung naintindihan mo. Di ka jander. Iba't ibang wika. Ako, ang alam ko lang, Tagalog. Ang iba, fluent sa English. Ako nga, hindi pa fluent sa Tagalog Ako napadibati sa isang born again. Ikaw pala hindi marunong maghabi ng mga salita, Pilipino na. Nag-live na ako doon. Napupulaan na yung aking construction ng Tagalog na yun. Di lalo pag sa English. Pero may mga taong linguistic, fluent. Kaya naman, pag nag-preach ang iba, nai-interpret. Iwan ko nga pag ako nag-preach sa Kasi hindi daw lang ako mag-preach kina Pastor Radyan. May isa pang simbahan na mag-preach. Kaso lang, pagka mga Vietnamese, naunawaan lang nila English, kailangan ko ng interpreter. Siyong tong tingawu, ang daming tingamu. Are you with me? Mahirap yun. Jander, samahan mo ako doon. I know you have that gift. Iba-iba yun. Iba-iba yun. Hindi lahat dito fluent sa English. Si Brother Albert nga, nung pumunta dito si Pastor Perel, tinatawanan ng kanyang anak. Dati pa English. Sala naman daw ang grammar. Hindi nga. At least ang Amerikano, hindi ka naman tatawanan. Di ka? Kahit alam mo naman sala, sinasabi mo Sabi ng Amerikano, that's of course. Yes. Hangang-hanga sa akin yung asawa ni Pastor Danny Makuha Dahil kausap ko yung Australiano. Ang galing pala mag-English. Kaya nga kayo humiwalay ng malayo sa inyo. Bakit? Kami lang ang dalawa nag-Englishan. Kasi ang mga Amerikano, hindi yan nagtatawa sa English natin. Ikaw gatawa na hindi ka rin mamarunong. Di ka? Amen. Kaya ang mga batang ganyo, hindi gumaling sa English, nahihiyang magsalita. You know? Di ka? Hindi tayo magaling. Pero may mga gift na ganyan. Nagagamit yan. Tama ba? So, punto ko mga kapatid, ang Diyos nagbigay ng iba't ibang kakayahan para mapakinabangan sa kabuuan. Hindi ko na iisa-isahin pa, maraming gift yan. Merong gift of mercy, may gift of healing, merong gift of giving. Hindi na ibig sabihin, wala akong gift ng giving. Kaya nga pala hindi nagtatouch. Yung pala gift yan. No, ang ibig sabihin ng gift of giving, ikaw ay matulungin. Amen? Merong bahay, napaka-generous talaga. Nakakayang puntahan. Bakit? Mauubusan Nakarating na ba kayo? Nakapasok na ba kayo ng bahay? Lahat ng inihain, pati kuting. Ano? At ang masama ito, pagka kinabukasan, nandun ka uli, meron pa uli. Pastor Reste, dahil sa prayer and fasting, nung pumunta sa Tabangaw, nako, ay uunawain na natin po ang taga-Tabangaw.
Siyempre, kita naman natin ang kanilang simbahan, kita naman natin ang kanilang ano. Eh baka tayo siguro may tinapay, kape, siya tayo, huwag na tayong aasa. Nagulat siya. Ang daming inikutan namin simbahang malalakit mayayaman, pero andun pa yung saganang pagkain. At hindi yun minsan, basta may prayer and fasting na andun, kasi nasa tao talaga yan. Amen? Giver na sa Panginoon, galanti pa pang taong usapan. Meron talagang ngibit na si Rizal, ayaw pang bitawan eh. May gift na gano'n. Mauubusan para sa kapwa. At mauubusan para sa gawain ng Diyos. At ako iniwala, walang giver na nauubusan. Walang tunay na giver na mauubusan. Tingnan po si Brother Eric. Nito ko si Brother Eric. Ba't hindi kita makita? So, huwag kang mag-i-encourage sa mga pampaputi, ha? Huwag kang magtitinda nun. Ayan ang ina-discover ko. Kala ko ako sa percentage, ako malaki. Siya ay 60. Malupit si Pastor Gary, 75%. At ang patutuo niya, Pastor, buhat na ako'y mag-try ng 75% ang giving. Hindi ako nauubusan. Hindi ako nauubusan. Lagi akong may pera. Totoo talaga ang Bible. O tama, si Brother Eric, nanganak ang kanyang baboy ng isang barangay. Oh. Yan pag walang baboy sa anniversary, kas ang binibigay niyan. Siya nagbigay ng love gift sa ating preacher. Last preacher natin, worth 10,000. Walang baboy, ang ibinigay niya, yung kas. Tingnan mo siya, pakangkalaan din yan. Parang pato. Sunog na sunog naman, alami kung sino. Hindi nawawalan yan. Mahirap yung magbigay ng ikaw ay 60%. Mahirap yon. Kami 40%. Baka lampas parang konti doon. Kasi may mga giving pa kami hindi naman recorded eh. Bukod pa sa aking asawa. Kaya 30,000 kong support, ang napupunta lang naman sa akin yun yan eh. Hindi na ganun. Bakit? Iniisip pa na igawain. Tayo, nagpapalagay ng bubong. Hindi ko na sasabihin. Ayaw ko na maiiga ang kabanantipan. Alam niyo, ang nakakaintindi ng gawain, nagmamahal sa gawain. Tama? Opo. Kaya minsan tayo ang babaw. Ano malang, kumbagay daw-daw lang tayo. Para kang taga-Mindoro. Puro ka daw-daw. Hindi ka nasulbot. Bakit? Mababaw ang tingin mo sa gawain. Alam mo bakit mababaw ang tingin mo sa gawain? Mababaw din ang tingin mo sa Diyos ng gawain. Saan ka malaki? Sa sarili mo. Ang pinakamahirap na kalaban ay hindi si Satanas. Hindi ang demonyo, hindi ang kulto. Ang pinakamahirap na kalaban, sarili. Nandito ang kababawan. Nandito ang karamutan. Opo. Amen? Amen? Magdadamo tayo sa Diyos, hindi naman atin yan, Kanya naman lahat yan. O tama si Joy, nagbibigay din ng baboy. Ilan ang naging anak ng baboy? Ilan? 23? 20? Siya, 2 ng baboy sa anniversary niyan. Amen? Nasaan ba si Sir Joy? Tulog na? Asan ba si Sister Joy? Nasa baboy. Nasaan? Doon nag-ano. Mga kapatid, ito ang challenge ko sa inyo. Sinimulan nyo na, huwag nyo itigil. Sister, walang ganun sasabihin na, yun naman ibigin natin yung best. Huwag yung tira-tirahan. Ibibigay natin sa Panginoon, di mamili tayo ng pinakamaganda.
Tama ba? Hindi yung, naku, namatay ang sa Panginoon. Hindi nga patay. Kung alin naman yung, abay, ihantog mo yan sa ano, sa yung ililigawan o sa yung mayor. Alam mo kapatid, kung ano ang ino-offer natin, yan ang pagkatao natin. Natindihan niyo ba yan? Kaya dyan, pag manliligaw ka, yung the best na bulaklak ng kangkong ang iyong hahanapin. Hindi nga. Deg ka pa ni Tomas nung buhay si Arlene. At least, kumuha ng pinakamagandang bulaklak sa patay. Sabay, Pastor, si Arlene, hindi naman. Arlene, yan, wag naman siya kababagabag ng kanyang kaluluwa. Napag-uusapan lamang. Kala ko ngayon, wala na si Arlene, si Des naman. Pero hindi, sabi niya, may asawa na ako. Sino? Si Roselyn. Masaya yan. Amen? Amen o ba? Then, number 3 na. Tapusin natin yan. Number 3 na tayo. Una, spirits bestows, ay salvation, spiritual gifts. Ito, number 3. Number 3. Nasaan ba tayo? Number 3. Ito pong gifts na ito ay sovereignly bestowed. Sovereignly bestowed. Verse 11 and 18. Tingnan niyo po. Verse 11 and 18. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ang gayunding espiritu. Yung pagkakaloob na yon na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Mga kapatid, huwag kang mamili ng iyong tayo. Siya sadya ang naglagay kung saan ka. Amen? Siya ang gumawa na ikaw ay maging mata. Siya ang gumawa na ikaw ay maging tainga. Siya ang gumawa na ikaw ay maging kamay. Hindi tayo ang pumili ng ating posisyon. Siya ang naglagay noon. Naiintindihan niyo ba yan? Kaya wag tayong magre-reklamo. Pambira, daming-dami namang ilong, aripang napalagay. Daming-daming buhok, aripang nawawala. Huwag kang magreklamo. Yan ay disenyo ng isang tunay na henyo. Ang Diyos na soberano. Tama ba? Tayo nga sa paiging tao Hindi tayo ang nangarap na tayo maging Pilipino. Ang Diyos ang naglalagay sa bawat bansa na magiging tao. Salamat, hindi tayo sa Afrika. Bagaman parang doon kagaling. Kanya-kanya tayo. Ang Diyos ang may disenyo. Kaya magpasalamat ka kung ang kaya mo ay ito. Kung ang kaya ng iba'y ganito at ganito, magpasalamat ka, at least binigyan ka. Kakunti ang iyong pananagutan. Dahil pag binigyan ka ng marami, marami ang iyong pananagutan. Pero kung binigyan ka ng kakunti, abay magsaya ka na lang dyan. Magtapat ka na lang dyan. Amen? Lahat binigyan ng kayanan. At siya nagdisenyo yan. Sabi niyan, ayon sa kanyang ibig. Hindi ikaw ang pumili. Kaya pagdating sa kaligtasan, hindi rin sa gusto mo. Dahil ginusto niya. Amen! Ayaw ko magpastor. Sa totoo na. Ayaw ko magpastor. Alam ko ang hirap ng pastor. Pero yun pa rin na nangyari. Bakit? Siya ang may disenyo Sasabihin ni Des, ayaw ko mag-asawa. Paano kung gusto ng Panginoon? Ano kahari? Reyna. Wala tayong magagawa. Siya nagdi-design. Amen? Sino kung mamimili lang ako ng ilong, ito ga ang aking pipiliin. Kung mamimili ako ng paa, ito ga ang aking pipiliin. Masaya na ako kung ano yung binigay ng Diyos. At least binigyan. At nagagamit. Amen? Kaya dapat magamit ka ng Diyos. Are you with me? Sabi ng verse 18. Verse 18. Tingnan po. Dapat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Are you with me? Wala tayong magagawa. Si Sister Jane ang binigyan ng kaloob sa music. Alam nga naman si Jander ang ilagay natin. Ayaw nga sumali sa choir. Bakit?
Hindi daw siya bass, hindi rin tenor, hindi rin alto. Ano ka? Ay, wow, di ko alam eh. Kung saan ang punta, alam mo siya yung nagkukwire kahit nag-iisa. Ay, malupit yan. At least naging duet man lang sana. Hindi, choir daw yan, kanyang dating. So, ibig sabihin, aminado siya. Ba't kayo pipilit na nga yung sarili? Hindi naman talaga ako doon. At saka, huwag kang magpapastor para lang magpa-impress kung hindi ka talaga doon. Alam mo, ang paglilingkod hindi pasikatan yan para masabi lang kayo magaling. No. Dinisenyo yan ng Diyos sa'yo. Amen? Ang tanong ko, alam niyo na ba ang disenyo ng Diyos sa inyo? Pastor, alam ko na ang gift. Bakit? Yung nagsisimula pa lang kayo, ako'y wala na. Ako'y nasa kawalang hanggan. Hindi yan gift. Amen? Amen o ba? And then, last na, at kita ko ang oras natin, kailangan ko na mag-last. Verse 25. Verse 25. Kasi kung yung, ako babasahin ko sa inyo, ako na ang babasa, verse 12, babasahin ko. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, at mayroong marami mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat. Sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Grego, maging mga lipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako katawan, hindi ako sa katawan, hindi nga dahil sa dito hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, tainga, sapagkat hindi ako mata ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pang-amoy? Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga ay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan niyo ang mga sangkap ng katawan na wari walang mahina. Wari lalong mahina. Ang punto ko lang dito mga kapatid, wala dapat away sa bawat sangkap. Escapism is unnecessary. Mas normal pang nasuntok si Rani. Nasuntok si Rani. Mas normal po yan. Pero ang abnormal, sinuntok mo ang sarili mo. Di ba? Tapos sabihin mo, kinapalaban eh. Garni lang ang tama ko. Pero siya naman ang sumuntok. Are you with me? Abnormal na sinusuntok ang sariling katawan. Tama ba? Hindi rin normal ng sangkap naglalaban-laban. Amen? Ala, ikaw ay paa. Wala kang kwenta. Lumakad ka lang ng lumakad. Samantala ako'y tumingin at tumingin. Sabi naman pa, ikaw may tumingin at tumingin. Hindi ka man nalakad. Walang ganun. Lahat ng sangkap ay nagkakaisa sa kasusulong ng iisang katawan. Kaya bawal ang away-away sa loob ng iglesia. Awayin ka na, huwag ka lang mang-away. Usigin ka na, huwag ka lang mang-uusig. Ito ang possibility. Dito ako magtatapos. Ha? Are you with me? Dito ako magtatapos. Punta tayo sa Efeso. Dito ako magtatapos sa Efeso. Chapter 4, verse 1 hanggang 4. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad ang nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag ng buong kapakumbaan at kamuan na may pagpapahinuhod, na mga batahan kayo sa isang pag-ibig. Ito, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Dapat ang bawat sangkap, bagamat iba't iba, ay nagkakaisa. Amen. Hindi pari-pariho ang kakayanang ibinigay sa atin ng Diyos. Pero, dapat nating maintindihan, tayo pari-parihong sangkap ng iisang katawan. At walang normal na naglalaban ang bawat sangkap. Bakit? Ito ang patibay.
Verse 4, may isang katawan. Ang tunay na ligtas, isang katawan. Kaya nga kayo nagtataka doon sa nagsasabing ligtas. Ako'y may demonyo. Ako'y kulto. Ako'y kay Satanas. Ako'y unsaved. Delikado yan. Baka ibalik sa'yo yan. Amen? Are you saved? I know I am saved. Alam ko pag ako'y namatay palangit, therefore hindi ako kulto. Amen? Ano pa? Isang espiritu. Tapos dito may espiritu ng Diyos. Kaya may espiritu. Ilan ang espiritu? Isa lang. Bakit? Iisa kasi tayong katawan. Amen? Bagaman, tayo iba't ibang sangkap, pero tayo iisang katawan. Kaya hindi nangangailangan ng maraming espiritu. Dahil iisang espiritu. Maliwanag ko ba yan? Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang, isang pag-asa. Ang pag-asa ko ba, pag-asa nyo rin? Ako ba'y palangit? Ako'y palangit. Kayo ba palangit din? Ako'y bibigyan ng bagong katawan. Kayo ba'y bibigyan din? Ako'y maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kayo ba'y meron din pag-asa? Iisa ang pag-asa ng isang tunay na ligtas. Kaya dapat mga kapatid, walang escapism. Are you with me? Walang bangayan. Amen. Para maiwasan ang bangayan, magpakumbabaan. Walang makakaaway na matagal ang mapagpakumbaba. Are you with me? Talagang awayin na lang ang mata nyo, wag lang yung kadais nyo. Amen. Amen. Patapos na eh. May isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Nakaka-relate ba? Naiintindihan mo ba? Nung makita natin na tayo dapat nagkakaisa, magbabangayan tayo pagkatapos? Siya umutang na ng umutang. Di ka galing naman, di kami nauutang sa iyo. Di ka? Isa rin paalala ko sa inyo dyan. Minsan, nagkaroon ng hinanakation dahil sa mga ganyang bagay. Be matured. Kung hindi ka mabayaran, ibigay mo na. Pastor, 1 milyon, ang bibayari. 1 milyon pala eh. Amen? Pero tayo may magsikap din. Sa ating sarili. Amen? Ako nga'y pilay eh. Hindi ako na asa. Ako sa mga workers ako nakikiusap, hindi ako nag-uutos. Nakikiusap ako. Are you with me? May isang katawan, may isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, verse 5. Sige po, pakibilis. Isang Panginoon. Magkaiba-iba ba Panginoon natin? Kayo ba naniniwala ng Panginoon ng pastor ay Panginoong Jesus? Kaya ako'y nasimba paglinggo dahil ang utos ng Panginoon. Ang Panginoon ko ba, Panginoon mo rin? O bit ako'y nasimba, ikaw hindi. Ang Panginoon ko si Jesus, kaya ako'y nagbibigay ng tithes and offering. Hindi lang nagbibigay, nagsisikap pagtapat, hindi napalya. At kung nakapalya, nagbabayad. Dinudoble. Dahil ang Panginoon ko ga, ay Panginoon mo rin. O di dapat lahat tayo nagsisikap. Sino dito may commitment sa ban? Akalain nyo, 40% na, may ban pa, may first fruits pa. Ang pastor, wala akong liban sa first fruits. Walang liban sa lahat ng giving na andyan. In fact, lahat ng giving meron dyan. Hindi 5 piso. Basta aabot yun ng halos 40% lahat. Bakit? May Panginoon ako! Ikaw, may Panginoon ka ba? Pareho ba tayong Panginoon? Ha? Pareho ba tayong Panginoon? Bitaw ay nagbibigay, ikaw hindi. At alam niyo ba, kapag kita kong kailangan, ako ang nagpupuno. Dahil leader ako. Bago ako tumingin sa iba, ako muna yung magbibigay. Bakit?
ako'y may Panginoon. Kayo ba'y may Panginoon din? Patunayan. Isang pananampalataya. Hindi ba pananampalataya din ko? Dapat kung paano ang isa'y may Panginoon, yun din ang Panginoon ng lahat. Kung ano ang pag-asa ng isa, yun din ang pag-asa ng lahat. Yung iba naman, walang kalaki-laking problema, hindi makasimba. Amen. Amen. Gusto lagi dulugan, ayaw magbigay. Hindi nyo mararanasan ng spiritual growth kung hindi ka nagbibigay ng sagana sa Panginoon. Ang ating bayad sa building ay 500,000. Natutuwa ba kayo na tayo nakakapagpagawa uli? Kung lahat ay hindi nagbibigay, meron kaya tayo ng ganyan? Amen? Amen o ba? Hinahamon ko ang ating pagiging sangkap ng iisang katawan. Pareho tayo may Panginoon? Pareho tayo may Panginoon. Pareho tayo may pananampalataya? Pakita natin ang pananampalataya sa ating gawa. Ano pa? Isang bautismo. Isa ating bautismo. Isang bautismo. Hindi iba't ibang bautismo. Verse 6. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Puro isa, isa, isa. Isa ho ba? Isa ho ba? Is my Lord your Lord? Is my hope your hope? Is my faith your faith? Is my spirit your spirit? Is my Father your Father? Is my body your body? Is my church your church? So let us function together bilang pinagkalooban ng Espiritu. Amen ho ba? May nakarating ho ba? May naintindihan ho ba? May nagpaalaala ho ba? May nagpatibay ho ba sa atin? Tingnan niyo ulit yung kates. Kayo ba'y pagpapala sa isa't isa? O, tingin naman kayo sa unahan. Ako ba'y pagpapala sa inyo? Ako naman ang inyong tanungin. Pastor, kayo ba'y pagpapala sa amin? Ipinagpipray ko na. Kayo blessing sa akin. Wala akong paglilingkuran kung wala kayo. Wala akong ipapanalangin kung wala kayo. Kaya give and take yan. Hindi ikaw lagi lang. Lahat tayo sa isa't isa. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po ng marami sa iyong mga salita. Nawa kami ay tulungan nyo na nakaintindi. Dahil hanggat hindi ito naiintindihan, sala ang aming aplikasyon. Kami nabubuhay lang sa aming sariling palagay.